ang pinaka-umaaray sa ganitong modus operandi. Ang maliliit na magsasaka. Ang Nueva Ecija ang tinaguriang rice granary ng bansa. Noong 2024, halos 10% ng inaning bigas sa Pilipinas ang galing sa probinsya. Halos 3 dekada nang nagsasaka rito si Eusebio Armobit, presidente ng Irrigators Association sa kanilang distrito. Paano po ba kayo nagsimula dito sa pagsasaka? Kailan pa po kayo nagsimula talaga? Nagsimula, sir, ako 1995. At sa awa naman ng ating Panginoon po, malakas pa rin tayo at patuloy po tayong nagsasaka. Dahil dito lang po tayo kumukuha ng mga kinabubuhay sa pagpapaaral sa ating mga anak. Nasa kanyang pangangalaga ang mga makinaryang bigay ng Department of Agriculture. Malaking tulong daw ang mga ito sa katulad niyang magsasaka. Nagkaroon na po tayo ng mga farm mechanization na mabilis ang pag-ani ng mga magsasaka na iaahon po namin sa panahon po ng kalamidad. Sa loob po ng 1 araw, 2 araw, malaking hektarya na po ang maiaahon namin. Yun nga lang, kahit napadali na ang kanilang pagsasaka, umaaray sila sa epekto ng pagpasok ng imported na bigas sa bansa. Aminin na po natin, talagang yan ang malakas na pagpapababa sa ating produkto ng magsasaka natin. Sana po, pagdating po ng ganitong panahon na pagsasaka, na anihan, mag-harvest ang mga magsasaka, sana po, wag naman sana nating sabayan ng pag-import ng palay. At dapat po, alamin natin kung dapat bang mag-import ang ating bansa. Ang presyo kasi ng lokal na bigas sa bansa, nasa 38 hanggang 60 pesos kada kilo. Pero ang imported, nasa 36 hanggang 58 pesos lang kada kilo. Kaya napipilitan silang mas ibaba pa ang presyo ng kanilang palay. Nagpapautang si Eusebio sa mga magsasakang maliit ang sakahan. Isa na rito, si Rainier. Matapos ang 3 buwan, ito na ang araw na pinakahihintay niya, ang anihan. Sir, anong pakiramdam? Ito yung araw ng anihan. Medyo malungkot po. Malungkot? Oo, bakit naman siya? Sa presyo po ng palay, dahil medyo konting matagal ang ani. Okay. Mahina ang kita. Oo. 3 buwan niyo po hinintay. Babayad lang din po sa utang yung ano. Minana pa raw niya sa kanyang lolo ang 1.5 hektaryang sakahan. Hindi raw biro ang gastos sa pagtatanim ng palay. Sabay 1 hectare po, ang naubos, 70,000, 60,000, ganun. Okay. So sa 1.5, aabot sila ng... Kulang 100, yan ang po. 100,000. Pati po babayad sa harvester, sa karyada ng palay, mga kulang 100,000 po. Dito ho ngayon sa inyo pong ani, magkano sir yung magiging pasa ko dito? At kanino ho nyo ibibenta? Per kilo lang po, 17 lang po. 17.10 yan, 17. 17? Nagkasundo na po kami sa 17.10. Ito na raw ang pinakamababang benta niya ng palay. Mas mahal pa sana niya itong may bebenta kung dried o napatuyo na ang palay. Pero dahil bawal nang magbilad ng palay sa mga kalsada at wala siyang pasilidad para mapatuyo ito, kailangan niyang ibenta agad ang bagong aning palay sa murang halaga para hindi ito masira. Gaano kalaking epekto ho sa inyo yung pagbaba na yun? Medyo masakit lang din po. Kaya po, wala magagawa at mababa po nga palay. Kaya wala kami magawa. Ibebenta na lang po namin sa ganang presyo. Ang harvester na gamit ni Rainier, inutang lang din muna niya. Kaya umaasa siyang maganda ang kanyang ani. Paray, kilay paray. Ito pare, oh.
Yung kaya pa, 187. Aban, ikinuha ko sa in-average yung 57, 2,659. Ang total laging cash mo, 181,203. 17. Yeah. Ang kilo. Ayun yung naging pera mo, 181,203 pesos. 17. Ang sarap sanang isipin na buong makukuha ni Rainier ang halagang ito. Pero dahil marami pang ikakaltas dito, kabilang na ang mga inutang niya sa pagpapatanim. Maliit na lang ang kanyang maiuuwi. Ano to sir, basa ng mga 20 mil to. Magkano na lang matitira? Ano siguro sir, 161. Meron. Neto pa. May 56 million. Neto ko ng 30 rito sir, sa 1.58. Pero ay pang-aalisin dyan. 10% pa ng tao mo. Neto nga lang rito ng 30 mil sa hektarya. 30 milas, ang 30. Malaki sir, mababa. Baba sir yun, 3 buwan namin hintay. Dis kayong katulong niyang nagsaka, logi-logi sa hirap. 30,000 pisong kita para sa mahigit 3 buwang pagtatanim. So utang na naman. So parang paikot-ikot lang sir. Utang bayad ho, utang bayad. Kung mataas po sana yung presyo ng konting palay, ay mga bayad ng konti, army po nang di sa susunod. Mas maganda sana. Nga po. Nakakuha ng pinapaboran kasi ng gobyerno, hindi magsasakay. Ala silang pabor sa magsasakay. Pinabababa rin ang pilit yung kung anong magsasakay, bigas eh. Mamahal sana yung palay natin kung hindi sila nag-import sa India ng mga bigas. Yung kasing palay namin, inire-remil palay dito sa Nueva Ecija, inire-remil nila. Kaya yung palay namin namumura dahil sa ganun ko ng gobyerno. Pero kung hindi sila naggaganon at nag-import sila sa ibang bansa ng bigas, tataas ang presyo ng palay namin dito sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.